yung mga hinahanda nila ng mga pangwarte, ng mga super weapons, sa Marso, ititira nila yan. Yung naglalaki ang mga warship ng Amerikano, nandiyan dyan sa US, lubog yan sa China, ang kabibigay nyo. Dahil bakit? Sinasabi ng Panginoon, China ang mananalo. Yung tinatawag na press releases ng Amerikano, para lubog yan sa China. May sikreto ang China. Yun lang ang hindi sinabi. Basta yung mga hypersonic nila, hindi yan. At pag nanalo ang China, anong mangyayari sa atin? Kapalagay nyo ba, hindi mag-take order, hindi makikialam ang mga Chinese. Lalo na ang tinatawag na Mindanao ay naka-table sila, paya sila sa Mindanao. Kaya mismo, ang Pilipinas, baka mahati sa panahon na yan. Sapagkat ang Mindanao ay nakabayas sa China. Kaya tayo mga Pilipino, doon pa yan, panahon-panahon, Pilipino toro, Pilipino tago. Mangyayari ulit ngayon, sa panahon ngayon. Sapagkat, dalawang pakso na kalangan. Yung China at saka NATO, yung China at Russia at North Korea. Sino yung NATO? Ang NATO ay ang Japan, ang Korea, ang Pilipinas, at ang US. Yan ang NATO. Paano mangyayari na mananalo ang China sa gera? Parang imposible. Makukuha nila ang Taiwan. Mananalo sila sa gera. Napaka-imposible. Hindi mo kayang isipin. Pero ang prophetic sinasabi ng Lord, mananalo ang China. Hindi ko kayang ipaliwanag kung ang sinasabi nga na ang China ang mananalo. Pero they will be devastated. Ano ba yung sabihin? Nang devastated ang China. Sapagkat sisirain ng NATO, ang gold Islam, million ang patay sa kanila, baka billion pa. In response, sisirain din nila ang ating mga dam. Dahil ang mga grid natin nandiyan dyan, mawawalan tayo ng power at electric, power at water. Yung tinatawag ng mga sensors natin, yun to. Pero huwag kayo mawala ng pag-asa. Dahil ang Panginoon, sinasabi sa inyo, na sa panahon na yan, tutulong siya sa pananampalataya sa Kanya. Yan. Kung gaano hindi ang pangyayari sa panahon na yan, mismo ang anghel, makakausap mo na. Talagang magpapakita na ang mga himala ng Panginoon. Kaya maganda pa, umpisahan mo lang, ngayon pa lang, umpisahan mo na maniwala kay Kristo. Kung gusto mo ipaliwanag ko sa'yo, kanino man sa inyo, ang ganda ng aking account, ang sa'yo kaligtasan. I-add nyo lang yan, sasabihin ko sa inyo, na napakalaga ka kay Kristo. Kapala, mahalaga ka sa Diyos. Inahandaan ka na naman mansion sa langit eh. Inahandaan ka na mga gift. Inahandaan na. Binayaran ka nga ng buhay ng Panginoon. Paano hindi ka maging mahalaga? Kung di ka tulad ng mga unang panahon, sa panahon nila Moises, para mapatawad ka ng Panginoon, kailangan ka ng dugka o mayaman ka ng baka. Pag medyo mahirap ka, kambing. Pag mahirap ka talaga, bato-bato o mga ibon. Yun lang ang ipapayag mo para magpatawad ka ng Diyos. Pero ngayon, hindi na gano'n ang ginawa ng Panginoon. Mismo ang sarili niya ang ipagbayad niya para sa iyong kamatayan. Siya niyang namatay, nauna na, may pa-advance na. Kumbaga sa bangko meron ng nahulugan na. Ang buhay na ni Jesus at ang bag. At naging isang bagong nilalang na siyang magiging anyo ng bawat nananampalataya sa Kristo.
Yun ang ehemplo si Jesus na tayo ay magiging katulad niya na walang kamatayan. Magiging bagong nilalang na hindi na nagugutom at nauuhaw. At kung marami kang ginawa sa mundo ito, ibigyan mo ng paspas nangyari sa mga mamahalin na materials. Bakit hindi ka bibigyan? Nagtrabaho ka nga eh. At nakahandaan na rin ang corona mo. Kaya nga lang maliit at walang mga bato. Pero kung maglilingkod ka, Panginoon, magkakaroon ka ng reward. Ang corona mo, lalaki ang corona mo. At magkakaroon ng mga 56 stone. Tugod pa dyan, magkakaroon ka ng tinatawag na baluti. At pwede kang pumunta sa malayong mga galaxies. Hindi tayo nag-uusap sa kalawakan ha. At pinag-uusapan natin ito. Trillions of galaxies ang kararating mo. Dahil bibigyan ka ng special na baluti ng Panginoon. Katulad naman ng mga anghel na binibigyan ng mga special na baluti. Pero lagi sa Satanas, alam niyo ba si Satanas na he was covered by the 12 precious stone. Yan po si Satanas. Kaya kung dadaan sa gilid ng temple, ang temple ang Lord sa heaven and earth, nakikita niya ang sarili niya kung gaano siya ka-gorgeous. Kaya gandang-ganda sa sarili niya. Dahil si Satanas ay magandang nilalang. Niligha siya ng magandang nilalang. Wala kang ginawa. Hindi siya pagod. Hindi siya katulad ko. Nalawaw na yun. Satanas walang ginawa. Pero binalutan niya ng Diyos. At kaya siya binalutan ng mahalagang precious stone. Dahil may kapamahalaan yung binigay sa kanya, siya ay binagay sa mga fiery stone. Yun ang sinasabi sa Ezekiel 28. Nang he was put into the realm of fiery stone. Ano ang fiery stone? Sino nakakaunawa? Kasi sa Diyos, itong araw, alikabok yan sa Diyos yan. At yan, nakikita nyo, kumikinang-kinang. Alam mo nga kung gaano kayo itong araw na yan? 7,200 degrees. At 200 degrees lang, hindi ka mabubuhay dyan. Kung yan ang impierno, na sinasabi ng Diyos, badali ka dyan, kahit 200 degrees lang yan.